Magandang araw po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang kanyang pangalan. Sa mga natututunan po natin sa ating mga pag-aaral tungkol po sa mga napaka-importanting paglalakbay ng bawat mananampalataya sa pagiging yung pagiging makadiyos at pagiging matibay na Kristiyano. Ito po ang ating tinatalakay dahil tapos na po tayo doon po sa mga lessons natin about salvation, paano ma-preserve ito, paano natin nakamit ito sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito, ang ating pong tatalakayin, it's about discipleship or maturity, kung paano po tayo maging matibay sa ating pananampalataya. Bakit po yun? Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord, for the privilege, so Lord God, na matunghayan ang mga talakaying ito ng paano po maging matibay at makapagpatuloy sa aming pananampalataya at paglilingkod po sa inyo. Bless niyo po, Panginoon. Samahan niyo kami, Holy Spirit, sa aming pong pag-aaral. In Jesus' name, Amen. Dito po tayo sa maturity series about paano maging matatag o mature sa ating pananampalataya. Lesson number 1 po tayo at ang ating topic is about prayer. Yan. Isa po sa pinakamahalaga na dapat gawin at huwag pabayaan ng bawat tinubos ng Panginoon ay yung natawag po nating panalangin. Meron pong part 1 to at merong part 2. Sa Romans chapter 12 verse 12, ang sabi po ng talata, be joyful in hope, patient in affliction, sabi niya, faithful in prayer. Tatlo po yung sinabi dito, lahat po ito mahalaga, okay, pero yung pagbibigyan natin ng pansin at diin dito, yung pagiging tapat sa panalangin. Sa Colossians chapter 4 verse 2, tinurin rin po ni Apostle Pablo that we devote ourselves to prayer at maging mapagbantay at saka mapagpasalamat. Ngayon, siguro para mas lumawak at maintindihan po natin, itanong po muna natin, ano ba ang panalangin? What is prayer? Okay. Bilang Kristiyano, it's not just joining a certain religion, tulad ng palagi kong tinuturo. Hindi po ito religion, ang Christianity o pagiging Kristiyano ay it's all about the relationship with our Lord Jesus Christ. First and foremost, it is a living relationship with our living God. Yun po yung pinakamahalaga, yung relasyon po natin. At isa po sa pag-aalaga ng relasyon po natin sa Diyos ay yung pakikipag-usap sa Kanya. Yung natawag nating fellowship and constant communication are needed for a relationship to grow. Kasi ang topic natin ay growth, ang topic natin ay maturity. Hindi ka mag-grow kung hindi natin alagaan ang ating fellowship at communication sa Diyos. Prayer is the way to communicate with God. Isa itong pamamaraan para makapag-communicate tayo. It's a two-way process. In prayer, we talk to Him and He speak back to us. Alam ba ninyo, nangungusap din ng Panginoon, hindi lamang po sa Kanyang mga salita, even sa mga impression ng Lord sa atin. Kapag tayo nagpipray, not necessarily mean na tayo lang palagi nagsasalita. Minsan kailangan hintayin natin ang kilos ng Holy Spirit. Meron po siyang impression sa atin. Kasi may mga pagkakataon when we speak to Him, there's also time na dapat marunong din tayong makinig. Okay, marunong tayong makinig. Maraming mga pagkakataon na nagsasalita po tayo sa Diyos, nagsasalita siya sa atin. Katulad po sa Hebrews chapter 4 verse 12, the clearest way through His living word that inspires, rebuke, and teaches and guides us. Yun ang ibig sabihin ng prayer. Ngayon, kung kanina, what is prayer? Pangalawa, what should we pray? Ano ang dapat nating panalangin? Okay? Merong dalawang main reasons kung bakit kailangan nating manalangin. Now, number 1 is to deepen our relationship with God. Come near to God and He will come near to you. Sabi po ng Bible, lumapit ka sa Kanya at lalapit siya sa iyo. Ang panalangin ay isang pamamaraan para lumalim tayo sa relasyon at pagkakilala sa Diyos.
Sa aklat po ng James o Santiago, sinabi po doon sa chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, huwag kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Tingnan po ninyo. Ang sabi po doon, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Okay, hindi ibig sabihin nito, malayo ang Diyos kapag hindi ka nananalangin. Ang ibig sabihin nito ay may gagawin sa iyo ang Panginoon pagka lumalapit tayo through prayer. Even though, kahit na tayo ay mga anak ng Diyos, our relationship with Him does not become immediately, hindi naman automatically na malalim tayo sa Kanya. Kaya, or intimate tayo. Tayo ang gagawa ng move. God is just a prayer away, nga. Palagi nating naririnig yon. Na relationship, ang anumang relasyon ay kailangang mag-work out in order to grow deeper and sweeter. Through prayer, we can know God more. Mas maintindihan natin at mas makikilala natin ng malaliman. Kailangan nating, we must pray so, make our connection with God stronger. Ang isang matibay na Kristiyano at ang matatag na Kristiyano, alam na alam mo, mapanalangin. At ang lahat ng mga nagtatagumpay sa kanilang ministry and even in their lives, sila ay yung mga taong maribdib manalangin at merong constant communication sa Diyos. Number 2, hindi lang naman yung to deepen our relationship, kundi yung natawag na to receive from God. Okay? Ano po sabi ng Bible? Matthew 7:7. Ask and it shall be given to you, and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Kaya nga sa ating panalangin, meron tayong tinatawag na prayer requests, meron tayong mga petitions na tinatawag. Kasi sabi niya, kung hihingi ka at ikaw ay bibigyan, kung ikaw ay maghahanap, makay masumpong, kung ikaw ay kakatok at ang pintuan ay bubuksan sa iyo. Alam ba ninyo, kapatid, na more than 3,000 promises of God written in the Bible. Merong more than 3,000 mga pangako ang Panginoon na nag-remain na promises lang kung hindi natin alam ito. Mga pangako na tiyak namang tutuparin ng Diyos dahil ito'y para sa atin. Kaya nga, dapat tayong hindi kasalanan ng humingi, lalo na meron na tayong relasyon sa ating Ama dahil kay Jesus Christ. Okay? Number 2, okay? Dito tayo sa number 3 dito sa ating patungkol sa panalangin. What are the principles of prayer? Yan, mahalaga to. Ano ba yung mga principles sa panalangin? Number 1, letter A, ay yung pray in secret. Kapag tayo nananalangin, tulad ng sinabi dito sa Mateo, babasahin natin, Matthew chapter 6, verse 5 hanggang 6. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwarihan. Ayaw na ayaw ni Lord yung mga plastic. Ayaw ni Lord yung mga mapagpakitang tao. Sabi niya, manalangin kayo. Ano ba yung ginagawa ng mapagpakitang tao? Sabi niya, mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Hindi ito pinagyayabang. Hindi ito parang pag nananalangin ka, kailangan malaman ba na lahat ng buong daigdig. Hindi ho. Sabi mo ng Bible, tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, sabi ng mga ating Panginoon, at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa inyong Ama na hindi mo nakikita, at inyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ano maintindihan natin sa talatang ito? Ibig sabihin nito, kung nagpapakitang tao ka lang, kahit na 10 oras kang manalangin, kahit sa panulukang daan, sabi niya, hindi ka makakatanggap ng gantimpala. Kasi parang kinukuha mo na yung approval ng tao. Wow, ang taong ito, tingnan mo, 10 hours siyang nagpipray, di ba? Kaya mo ng gantimpala. Pero kung walang nakakakita, kayo lang at ang Diyos. Ang Panginoon ay sabi niya dito na siya na nanalangin sa iyong Ama na hindi nakikita. Ang iyong Ama, ang nakakita ng ginagawa ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Napaka-importante, the motive of our prayers is not to be a venue for showing off our spirituality. Hindi ito yung lugar para ipakita mo, ipahayag mo na kung gaano ka ka-spiritual, kung gaano ka kalapit sa Panginoon. Letter B, pray
with a correct understanding of who God is. Hindi lahat ng panalangin tinutugon ng Diyos. Hindi lahat ng panalangin na nakasanayan, kahit sincere ka pa, hindi yan makakatagos sa langit kung hindi tama ang pagkaunawa natin kung sino talagang Diyos na ating dinadalanginan. Di ba, may mga tayong mga nakikita na nanalangin, kailangan nakadungdong muna sa mga imahen, nakadungdong muna, o kaya kailangan sila mag-pray, punta muna sa simbahan, sinagoga, o whatever. Hindi. Kailangan, tingnan natin sa verse 7 and 8 ng ating teksto sa Matthew chapter 6. Sabi dito, ang panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit, sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Okay? Bago pa natin daw hingin sa Diyos, alam na niya, hindi na kailangan paka-elaborate. Ang mahabang prayer ay mahalaga. Pero hindi ibig sabihin, nag-pray ka ng 1 oras o 2 oras, hindi naman kailangang pahabaan ang sinasabi. There are times na nagpipray ka, pero hindi ka nagsasalita. Yung puso mo at ang puso ng Diyos ang nagkakaunawaan. Yung isip mo at ang isip ng Diyos nagkakaunawaan. Yung nagpipray ka, pero meron naman nagpipray, no? Di ba? Nakakita tayo, nagpipray sila, pero layo ng kanilang iniisip. Hindi ganon. Kailangan mag-connect tayo sa Kanya. Yun ang tinutukoy dito, na kailangan maintindihan natin kung sino ang Diyos. Many Christians are acting like pagans. Ang mga pagans po hindi naniniwala sa Panginoon. Pero pag manalangin sila, tulad din nila. Kasi naniniwala sila sa haba ng kanilang panalangin at ulit-ulit ito, God will answer them. No. Sabi kasi ng ating talata, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin ito sa Kanya. Okay? Dahil alam na niya to, okay, hinihintay na lang niya sabihin mo sa Kanya. Pero hindi mo po kailangan bulahin pa ang Panginoon. Letter C, pray with faith. Huwag kang manalangin na nagdududa. Huwag kang manalangin na hindi naniniwala na sasagutin ng Panginoon. Kahit gaano pa ka-importante yung panalangin mo. Kailangan dito, meron kang pananampalataya. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, ang sabi po ng talata, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Okay? Sa atin, kaya nga tawag natin sa atin, mga mananampalataya. Naniniwala tayo kahit na imposible, kahit na parang hindi mo nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Wala siya doon. Hindi. Sa faith natin, alam natin na nandyan siya. Pinaniniwalaan natin yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. Dahil doon sa faith. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hallelujah. Yun po yun. Yun po yung ginagawa po ng Panginoon sa atin. Sa Matthew chapter 9 verse 29, we can receive from God through faith. Ang sabi po ng Bible. Wala kang maasahan sa Diyos na kahit na maghapon ka manalangin kung wala kang pananampalataya. Kaya merong mga ilang mga halimbawa sa Bible, ikaw ay gumaling dahil sa iyong pananampalataya. Nakuha mo ang iyong hinihiling dahil sa iyong pananampalataya. Hindi dahil sa haba ng iyong panalangin, kung hindi sa pananampalataya. God will only answer prayers prayers coupled with faith. Kailangan po talaga yan sa Mark chapter 11 verse 24. Pangapat, pray to the Father in heaven. Pagka tayo po'y nagpipray, tularan po natin yung panalangin tinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. I-address po natin sa ating Ama. Okay? Ama natin sa langit. Sa Matthew 6:9, sabi niya, then, is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Kanino yung address? Our Father in heaven. Okay, sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Itong turo po ni Jesus sa mga tagasunod niya, to call directly to the Father when praying. Amen. Instructed them, tinuruan sila na wag silang tumingin sa mga images, sa mga idols, rather to call the Father. Doon binigyan diin, di ba? Manalangin kayo, pumasok kayo sa isilid at tawagin ninyo at manalangin kayo sa Amang hindi niyo nakikita. Hindi po, kapag ikaw ay nanalangin sa mga images o mga idols, wala kang faith.
Kasi hindi naman gagalaw yun eh. Ang Diyos kasi Espiritu. We must follow what Jesus teaches so that our prayers will be effective. Gayon po yung tinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Panglima po, pray in the name of Jesus. Yan. Siniselyuhan natin ang ating prayer. Pag tayo po natapos na sa ating panalangin, di ba? Usually, ang sinasabi natin, in Jesus' name. Parang siniselyuhan natin yung prayer natin nakarating sa Ama dahil hiniling natin ito sa pangalan ni Jesus. Okay. Saan ba natin makikita sa Bible yan? Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kanino daw pangalan? Hindi kung kaninong pangalan, kani-kaninong pangalan, kani-kaninong santo o hindi ho. Sa pangalan ni Jesus. No other name but the name of Jesus. Sa unang Timoteo, sinabi po doon, chapter 2, verse 3 hanggang 6, Jesus Christ is the only mediator between us and God because He is the only one who paid for our sins on the cross. Siya lamang po ang tagapamagitan, kaya hindi po makarating sa langit ang ating prayer kung hindi po natin ito sinasambit ang panalangin natin sa pangalan ni Jesus. No one can go to the Father except through me, sabi po ng Bible. Sa Kanya lamang po, through our union with Christ, sa ating pakikipag-isa kay Kristo, we can go to the Father's presence using the name of Jesus, na siya ang ating advocate, siya ang ating tagapagtanggol, siya ang ating tagapagligtas. And the Father will hear us. Yan. Ulitin ko po, kapag tayo po'y nananalangin, kailangan selyuhan po natin. Ang lahat ng ito, hinihiling ko sa tanging pangalan ni Jesus. At yun po ay dire-diretso na po sa langit. Number 6, pray with the guidance of the Holy Spirit. Sabi ng Bible, okay, dito po sa Romans chapter 8 verse 26 para po maintindihan natin. Gayon din naman, sabi niya, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Tingnan po ninyo yung Espiritu dito, hindi po small letter E. Hindi. Ibig sabihin nito, Espiritu Santo. Sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong ng nararapat. Kaya nga, di ba, nakita natin yung mga hindi Christian. Kapag ka sila po ay pinagpipray sa publiko, meron po silang kodigo, di ba? Kodigo. Binabasa po nila yung kanilang prayer. Bakit? Kasi hindi sila marunong manalangin. Tayo po, kahit saan, hindi mo na kailangan i-memorize yung prayer mo. Ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo kasi hindi tayo marunong manalangin. Napansin po ba ninyo, nung hindi kayo Christian, hindi kayo marunong manalangin? At kung manalangin man kayo ay memoryado. Halimbawa, Hail Mary full of grace, di ba? Our Father in heaven. Hindi po yun ang panalangin. Ang panalangin po kasi na personal sa Diyos. Ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin. At dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Nagtataka ka bakit nailalabas mo yung mga salitang dati hindi mo naman alam. Kasi ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin. Ephesians chapter 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Mapapansin natin dito, napakahalaga ng role ng Holy Spirit. Tingnan niyo dito, yung Trinity na sambit. Pag nagpe-pray tayo, through nananalangin tayo, ina-address natin sa Ama, our Father. Tapos, pinagpipray natin sa pangalan ni Jesus. Okay? At habang nagpipray tayo, dahil hindi tayo totoong marunong mag-pray, tayo pinapatnubayan, tinutulungan ng Holy Spirit. Trinitarian po tayo. Okay? The name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Kaya dito, ang Holy Spirit, napakalaki ang role niya sa atin. Hindi tayo pwedeng magkamali kapag tayo led ng Holy Spirit. Prayer is not asking for what you want, but it is asking for what God wants for you. Hindi tayo nagpipray at hiniling natin kung anong gusto natin. Kung ang hinihiling natin, kung anong gusto ng Panginoon para sa atin. Sa 1 John chapter 5 verse 14, sabi doon, our prayer will be answered if it is according to His perfect will. Okay. Hallelujah. Sana po may natututunan tayo. Dito daw tayo sa letter G. Pray earnestly.
Anong ibig sabihin ng earnestly? Sa Jeremiah chapter 29 verse 12 hanggang 13, "Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you." Okay, then tumawag kayo sa akin, manalangin, ang sabi niya, at ako'y makikinig sa inyo. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Yun po yung ano dito, yung mag-strike na word, yung all your heart, with all your heart. Yun po yung earnest prayer. Alam natin na doon sa Matthew chapter 15 verse 8, kung paano ni-rebuke ni Jesus yung mga Pariseo. Nagtuturo sila ng kautusan because they worship only with their lips, sabi niya. Pinupuri niyo ako sa inyong mga labi pero ang inyong puso ay malayo sa akin, sabi niya. Huwag pong ganon. Pag tayo po'y nagpipray, talagang dapat sincere po tayo. Okay? We need to understand that God is not impressed. Hindi po natin kayang lokohin ng Panginoon. Hindi siya na-impress sa mga mabulaklak nating mga salita, mga matatamis na pangasalita. But what impressed Him is the condition of our hearts. Ito bang puso mo? Totoo ka ba sa Panginoon? Yan po yung tinatawag na pray with earnestly. Kaya dito natin makikita ang kahalagaan po ng panalangin. Ulitin ko, dito nagsisimula. Next, pag-usapan natin yung part 2 po ng prayer. Ito po yung breath, ito po yung hininga ng bawat Kristiyano. Kapag ang tao ay hindi na nananalangin ng tama at hindi na nalulugod ang Panginoon sa kanyang buhay, yan na po yung makikita mo na nanlulupaypay at nananamlay na ang kanyang pananampalataya. Amen and amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa katotohanan ng panalangin. Ang effectivity, ang pagiging efficient po ng prayer. Salamat po, Lord, tinulungan niyo po kami dito. Dito po, Panginoon, malalim at nagiging intimate ang ating relationship, O Father. Sa tulong po ng Banal na Espiritu at sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Lord, kayo nandyan, palaging nakikinig sa amin. Kahit minsan parang hindi namin nararamdaman, parang walang nangyayari. Pero hindi po yun totoo dahil mayroong totoong nangyayari. Lahat ng taong mapanalangin, yun yung mga taong bumabait, yun po yung mga taong nasasabik sa inyong presensya. Salamat po, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen and amen. Gandang araw po.